Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Yan, kaway-kaway tayo dyan. Sa araw po na to ay na-inspired po talaga ako sa story ng ating farmer. Expert itong kambingan farmer, no? Papakilala po natin ngayon si Sir Rayland Bidad. Mula yan dito sa Purok, Calatao, General Santos City. At ngayon nyo lang po ito matutunghayan dahil po ito po ang isa sa pinakamagandang farming na napuntahan namin. At be inspired po dahil marami po kayong matututunan sa taong ito, no? Kaya kung ikaw ay gusto mo mag-farm ng kambing, panoorin mo tong video na to, and don't forget to subscribe po ang channel po namin. At maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa YouTube at saka sa Facebook. Sana po dumami pa kayo. Sir, welcome. Talagang na-inspired po talaga kami sa story. Ito po ang video namin ay part 2 na. Ako na po napanood nyo po yung part 1. Napakaganda po ng kanilang technique sa pagpaparami ng kambing. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano nila paramihin ito at kung gaano kalaki yung kitaan. At napakaganda. Talagang may inspired kayo. Sir, una po talaga dito kasi marami talaga magtatanong. Sa sobrang dami po ng farming, bakit kambingan ang yung napili dito sa iyong farm? Unang-una, ang napili ko na i-ano dito kasi ito lang talaga ang swak din sa kasi sa una-una sa area. Opo. Class A talaga ito sa kambing. Ayun. Itong area na to. So, yun yung naano ko kasi na-try ko na lahat. Baboy, na-try ko na magpato, magmanok, magpabo. Ngayon may pabo, hopefully baka maparami. Pero ngayon, ito lang talaga ang nag-ano sa akin. Kung baga dumami, Nag-udyok. nag-udyok. Ayun. Nahiyang ako dito. Nahiyang Sir, ako dito. ulitin natin, ilang kambing ba yung pinag-umpisa nyo talaga dito? Nag-start kayo? 7 lang. Pito lang. So ngayon, 7 years mo na ginagawa to, tama po ba? Yes po. Galing sa 7, ngayon po ay 250 almost na. 250 yung naiwan lang, pero ang naibinta ko almost 200 plus na rin. Aba, grabe, ang dami. Kung inipon ko lahat, hindi lang 250. Ayun, so na. Kaya siyempre kung kada kada deliver dito ng ang anak mga 70 plus o 60 plus, ipagbalagay mo na lang sa isang anakan nila, tag-isa-isa lang sa 200 plus. So may 200 na kaagad na So yung 250, yun lang yung mga naiwan. Halos puro babae ito lahat. Ayun. Puro So babae. kung mapapansin nyo po, ang mga kambing po ni Sir Rayland dito, karamihan, almost siguro. Almost Babae. kasi sa 250, tatlo lang po yung nyo. Lalaki, tapos may mga liliit na Maliliit. 10% lang. 90%? 90% babae. Babae. 10% ang lalaki lang dito na maliliit. Ayun. Pero yung breeder ko, 3 lang. Ayun. Sir, bakit nyo po napili ganun? Bakit mas mabilis po yung pagdami ng kambing nyo dito? 7 years na ang nangyari, ganito na po karami at marami na kayong nabenta. Ano po yung nangyari? Opo, sa lang natin, sa programa, ito lang yung programa ko. Sa umaga, pastol ito, alas 8:30 or alas 9. Depende tayo sa panahon. Kasi may mga panahon na medyo makulimlim ganyan. So, mga 9 or 10 kung pwede. Pero kung hindi talaga, i-move na natin. Pero yung program ko nandito, alas 8, labas sila, balik sila ng mga 11:30. Tapos yung sa nakita nyo kanina, pinakain namin. Tapos uminom sila ng tubig na with molasses. Yun lang ang Daily routine. Daily routine lang yan. Pagkahapon, alas 3 or 3:30 hanggang 4, labas naman sila ulit. Tapos balik sila. Yung makita ba yung pwede pa. Andun pa sila. Pag medyo hindi na makita, balik na sila ulit dito. Balik na ulit. Yun lang yung daily routine ko. Tapos dito sa mga anak, yun lang. May mga programa tayo. May mga programa, may programa Ayan, tayo. sa lahat ng gustong pumunta, welcome po kayo dito sa farm. Opo, Ano pa pwede. pangalan ng farm nyo, sir? So far, hindi mo muna ako magano na Wala pa. pangalan. Wala pa pangalan. Kasi hindi pa open. Hindi pa open. Ayun. Ako, willing lang ako na i-share ko din yung knowledge ko kasi hindi man din ako expert, hindi man ako graduate ng ganong kurso. Yun. Kasi iba man ang kurso natin. So, nagkataon lang, hands-on ko ito, hands-on ko natutunan. Kung baga, kung baga, base sa experience ko. Ayun. Napadami ko. Siguro, hindi naman masama kung ano yung programa ko kasi makikita naman kung ano ang resulta. Talagang makikita nyo mga totoong mga hinday. So pag itong Sir Rayland, ito yung technique mo dito kasi yung pagpapakain, may technique pala. Yan na yung sekreto dun sa yung sinasabi mo kanina na narinig namin sa'yo. Unang-una,
Dati kasi yung mga sinasabi ng mga kanunuan natin, Ayun. sabi nila, pakainin mo daw ang kambing ng 100 species na damo O yun. para makakuha ng 100% din na nutrients. Oo. Pwede naman isa, dalawa, tatlo lang na klase ng damo. Oo. Dagdag ka lang ng mga minerals na mga ano dyan, yung mga ano ng palay, Ayun. o ng mais, ganyan, yun lang. Tapos, yung sinasabi nila ng 100 pieces, mahirap yun. Mahirap. Mahirap yun natin kung baga gagawin. Kasi saan tayo kukuha ng ano? Kasi dito, ang pagkain dito, ang damo dito na existing, na nabubuhay, yung tinatawag lang na paragrass. Paragraphs. Oh, yun lang yung dili-dili nila na kinakain. Kung may makain man sila na iba, yung ipil-ipil, pakunti-kunti na lang. Yung, kumbaga, pabalik-balik lang ang kain dito, pabalik-balik lang, pabalik-balik. Ang routine. Oh, routine. Kasi nakikita ko sa ibang vlog din Oo. na ang sabi nila, dapat hindi pa iba-iba yung pagkain Oo. ng mga ruminants na ito. Kasi nga, kung pa iba-iba yung pagkain, mamamatay daw yung bakterya sa loob Ng mga tiyan nila. So yung bakterya kasi yun yung nagatunaw ng pagkain. Ayan. Pag tunawin ninyo ng mga bakterya, yun na yung ma-absorb ng katawan. Ayun, yun pala ang cause. Oo. So tandaan mo yun, napakagandang technique po yun ha. Yung iba kasi, pakainin nyo ng ipilipil, bukas pakainin ng napier, sa sunod araw, pakainin mo ng panit ng mangga. Sus, nagkataon kay ano pala, high, ano yun, yung halimbawa, high ng acid. Yun. Namamatay yung ano doon. So, Microorganism. Microorganism. Ayun. So, bubuhayin mo naman ng bubuhayin hanggang sa dumami na naman sila. Ayun, yun ang... So, yung ano ng kambing, pag ano na sana ang ano niya, ang graph niya sa Pagdami. Oo. paglaki, Paglaki. gumanon, tapos gumanon konti. Ayun. Tapos babalik naman ng ganon. Ayun. Yun yun. So yun ha, tandaan nyo po yung mga totoo mga hinday ha. Napakang gandang technique yun. Kasi dapat pala, yung pagpapakain sa kambing ay tatlong klaseng ano lang, yung mga Pwede damo. tatlo lang, basta ano yan, consistent lang dapat. Consistent. Consistent. Ayun. Hindi yung paiba-iba lang. Paiba-iba. Kung baga, napier lang, Oo. ipil-ipil. Kung ano lang yung available sa paligid mo, yun lang. Ayun. Yun lang, hindi na maghanap ka pa, magtanim ka pa ng ano-ano dyan. O ano yan. Kung ano lang yung Available. mabuhay doon sa area mo. Ayan. Tsaka yun po ang diskarte ni Sir Raylan. Kasi daw, ang microorganism Opo. na nabubuhay sa mga dyan na mga siya. kambing, Kambing. ay pag nasobrahan kasi ng acid, mamamatay. Mamatay. Or, halimbawa, masobrahan din ng ano dyan na papasok. Oo. Yung hindi nila, ano yan. So, parang ikaw, pakainin kita ng karne, sunod araw, pakainin lang kita ng ice cream. So, Oo. parang naghahanap ka ng kanin at saka Ayun, karne. yun. Sa atin, tingnan mo ang tao. Oo. Kumakain na ng ulam, kanin, Yun. ulam, kanin, buhay. Oo. Mataba pa. Oo, tama, no? Ayun, yun ang yung diskarte. parang ano ba? Parang logic niya. Yung tulad sa buhay din natin. Ayun. Ah. Sir Raylan, dito sa area, so far, ano ba yung pinaka the best na saktong klima dito sa pagkakambing? Ano ba dapat ang kanilang tatandaan? Una-una pag mag-ano ka, titingnan mo yung klima ng lugar nyo. Oo. Kung dapat mainit talaga. Oo. Yung parating kung mag-ulan man, pagka uulan siya ngayon, mga 5 days din na iinit. Oo. Kung uulan naman, okay lang yan. Pero dito kasi nagkataon lang talaga itong Barangay Tumbler. Oo. Mainit talaga. Mainit talaga. Mainit. Tapos sa buong Jinsan mainit din. Ayun. Kasi dito sa buong Jinsan, swak ang kambing. Talagang swak na swak niyan. Maliban sa dito sa mga bundok-bundok natin, Oo. mga part ng San Jose, Yung malalamig na. malalamig na. Ayun. So, pwede man pero siguro hindi talaga Angkop. maganda. Oo, Hindi yun. siya angkop. Kaya nga, mga totoo mga hinday, sa aming paglilibot dito sa area natin ng mga farming, napansin namin dapat talaga yung angkop na Opo. tanim, dapat angkop din yung lupa. Opo. Tulad dito sa pagkakambing, angkop dito yung medyo mainit na area. Yes po. Mainit. Ayun. So ang mga damo dito ang nabubuhay, yung para sa init din na Ayun. area. Yun. Yeah. Mga totoo mga hinday, ito na yun ang pinakahihintay nyo. Di ba? Kung magkano yung kitaan. No, di ba? Sir Raylan, sigurado excited ganito. na to sila. Ganito. Ang dito sa pagpapakain na lang muna. Ano yung Okay. gagastusin natin sa pagpapakain sa inyo po dito na area? Anong ginagastos nyo? Ang ginagastos ko lang dito, ito lang molasses, ito sa mga bata, mga iron lang. Oo. Sa mga bagong anak, may mga antibiotic. Antibiotic. Tapos
ano, siguro kung i-percentage natin, ang ginagastos ko lang dito is less than 20% sa Kinikita. profit. Ayun. Opo. Less than 20% po. Ayos Kasali na yung pinapakain natin. Oo. Ano yan? May super feeds. So, may sa May akin sekreto. Pero pagka pumunta kayo dito, baka ma-share sa inyo ni Sir. Apo. Ayun. Sa kitaan naman, sa kitaan, hindi ito galing sa akin, pero parang na-experience ko. Ayun. Ang sabi nila, mas maganda ito sa baka. Okay. Paano siya mas maganda sa baka? Kasi ang kambing, sa 2 taon, 3 beses siya manganak. Ang kambing. Ngayon, ang baka na binili mo, halimbawa dito sa Jinsan ngayon, ang bilihan ng bagong hiwalay na baka, Oo. nasa mga 30,000, 35,000. Bagong hiwalay yun. Oo, bagong hiwalay yun. Oo. Ngayon, hindi mo yun mabinta within 1 year. Ayun, yun lang. Oo. Oo. Mga 2 years, pwede na Pwede mabinta. So yung nabili mo na yun na 35,000 o 30,000, mabinta mo yun after 2 years, ang bintahan na yun, mainam na yung 60,000 mo. 60,000. Ngayon sa kambing, Sa explain ko. kambing, oo. Yung 35,000 mo, kung mga dito sa akin, makakabili ka na yun ng 4 na inahin. Ayun, yun. 4 na inahin. Ngayon, magpapabreed ka lang muna. Babayad ka lang muna. Kasi, ano ka pa man, starting ka pa man. Starting pa. Kahit na ipagpalagay na lang natin, 3 na lang na inahin. Yun. Isang lalaki sa 35,000 mo. Oo. Ngayon, sa 2 taon, manganak siya ng 3 bisis. Tatlong beses. Yung 3 inahin mo, manganak siya ng 3 bisis. Ngayon, ang anak niya, kasi yung isa lang. Yung pangalawa, 2. Yung isa lang din. Oo. So nakaproduce ka sa isang anakan nila ng 4 na kids, 4 na mga batang kambing. Oo. Ngayon sa next nila, ganun pa rin. Oo. Minalas ka. Oo. 1, 2, 1. Oo. Ngayon ka rin. 4. So Oo. 12. 12. 12 within sa 2 years, 12 na kambing ang na-produce mo. Na-produce mo lang, oh. Plus yung 4 mo, yung Oh. lalaki mo at sa dalang Pag ibenta mo yung 12 mo at saka yung mo, baka balik ta rin yung 60,000 mo ng Ayun. isang isang baka. Isang baka. Isang baka. Mas malaking kita. Mas malaking kita. Ayun. Opo. Pero ang nakaano lang natin sa mga tao, nasanayan kasi nila ang kambing. Walang kikitain yan. Kasi 3,000 lang yan, 4,000 lang yan, 5,000 lang yan. Ayun. Sa baka, pagbinta, 60,000. Ayun. Pero sa pagkain mo doon sa baka at saka sa 3 at 4 mo ng kambing, pare-pareho lang. Oo. Kung magpakain ka, pare-pareho lang ang gastusin mo. Ngayon sa dito lang, hindi mo makita ang profit na volume kasi pa isa-isa ka na magbinta. Ayun. Yun lang ang pangit, pero pag total mo at saka i-analyze mo, baka yung 60,000 mo, mabaliktad yun. Ma-double yun. Doble na. Doble na. Opo. Yan yung Kunding idea. Yan yung mga hindi nalaman ng kambing. Sir Leland, dito, Opo. baka nagtatanong sila, bakit Oh. na doble? Ano Oh. ba yung breed ng inyong mga kambing? Yun. Hindi ito 100% yung sinasabi nila na hybrid. Ayun. Ang baseline nito native. Ayan. Native siya. Native siya, pero ganito native kalaki. siya. Ito, Oh. native to, siguro mga ano pa lang yan. Ito mga 60% pa lang. 60%. Na Okay. hybrid. Okay. So 40% sa kanya Native. pa. Ayun. Kasi kung mag-hybrid tayo, masyadong mataas ang cost, ang value niya. Yes. Ngayon, paano natin ibenta sa mga consumer? Ayun. Kawawa naman. Kawawa ang mga consumer. Pag birthday mo, makabili ka ba ng 3,000? Oo. Dito makabili ka sa akin. Ayun. 3,000 na. Ayos, Ngayon, ang problema, doon ka sa mga breeder, doon ka sa mga malalaking farm. Oo. May 3,000 ba doon? Oo. Wala. Kaya ang gani nila doon, yung mga bagong lutas, tag 12,000, Yun na. 15,000. Ayan. Anong klaseng breed yun dito sa'yo, sir? Ito, mga crossbreed ito sa Anglo. Anglo. Anglo tsaka Boer po. Yun. Crossbreed ito. Crossbreed na. Crossbreed lang. Yung mga lalaki ko, galing yan sa mga malalaking farm din dito ng Ginsan. Ayun. Itong mga babae ko, proudly, may dugo itong native. Native. Ayaw ko mga ayaw ko 60%. hindi. Hindi. Mayroon dito,
90 na, 10% na lang yung native. Pero Ayun. hindi ko pakawalan yan, native pa rin. Ayun. May native, dapat may native pa Native pa rin. Native pa rin ang Ayun, pinanggalingan ayun. niya. Oh, ayun. kasi nga, kasi nga ang native daw, malakas ang resistensya. Ayun, yun, tama po. Kasi kung hybrid, galing labas ang kambing natin. So, ang ugali nila doon, pang hybrid din. Hybrid din. Ito, ang ugali nila, native, Native. kumakain ng damo. Damo lang. Hindi Ayun. siya. So, ibig sabihin, mga totoo mga Inday, napakalit ng gastos. Maliit po masyado. 20% lang Opo. sa kanyang total na 100%. Yung 80% ang kita. Kitain mo. Yun. Pero hindi yan alam ng mga ano kasi yun nga, gina-lockdown. Dati lockdown man ako nito. Ayun, yun. Parang ay wala yan. Oo. Pagdating ng kwan, hawin yan. Pagdating ng may friend ka, ano yan. Okay lang sa akin. At makikita naman Kaya yung, nga, ano. Kitang-kita. Kita-kita. Sige mga totoo mga Kita Inday, sa 7 years, tanungin natin si Sir sige. Raylan. Kung sa 7 years, sabi niya kanina, mga 250 na kambing na din yung nabenta niya. Mayroon. Sa tingin niyo po Sir Raylan, yung 250 naka-range ba ng 1 million yun? Tingin niyo? Sobra siguro. Ah, Sobra. So- Kasi kung ito, Oh. ano natin, kaya ito bayaran ng sobra 1M. Lahat. Oo. Sobra ito bayaran ng 1M. Sobra. Sigurado kasi mga quality breeds. No? Sobra ito. Nakamit tayo. So ngayon yung mga nabinta ko siguro, sobra na. Sobra na. siya. Pero hindi ko lang talaga yung maramdaman. Ayan. Yun lang kay, bakit hindi ko maramdaman? Pangsahod ko sa mga good boy ko, Ayun, yun. pang ano ko sa mga ano nila. So wala talaga akong profit. Ayun. Alam mo ba kung ano ang profit ko? Ano yun, Ito sir? na sila ngayon. Yan. Ito Ito na na. yung investment. Ito na. Parang Kung- pinalaki mo muna. Pinaya. Ano ka muna, tanim-tanim. Kung baga ang profit ko, walking pa. Walking pa sila. Hindi ko pa mahawakan. Ayun. Kasi nagkakain pa ng damo. Ayun, Ito, yun. ito sila. Ito na sila. Ito na In sila. the long In run. the long run, ako na yung ako na yung hopefully mag-profit na ako. Kasi itong bahay, profit na rin nila. Oh, ito na. Napatay Ito na. Ito na. So, ito gagawa pa na kong ng isa. Oo. Yun nga na iniisip ko ngayon, magbinta ba ako para igawa ng bahay nila or maghahanap ako ng pera. Ayun. Naibahay nila. Kasi kung ibinta ko, baka next day, next month o next year, yung bininta ko, mag times 2 yun. Ayun. Sayang. Kasi ibinta ko ito pagka nanganak. O sayang yung anak niya, yun na yung ano niya, value niya. Ayun, tama. Yun naman. tama. Mali yung kung baga ngayon, higpit muna ako. Kahit gipit na gipit. Kahit nagipit, no. Huwag talagang ibenta. Wala. Pero yung mga, may na chances na binibenta mo yung mga lalaki. Lalaki lahat, binta Ayan. ko. Ayun. So isang, wala isang akong technique ano. din ito ni Sir Raylan. Wala talaga akong iniwan. Never ako nag-iwan ng Yun. lalaki. Binta lahat yan. Sir Raylan, yung technique mo dito sa pagpaparami, yung mga kambing mo na lalaki, galing sa labas. Yes po. Yung aking mga na-produce nga lalaki, dapat ilabas ko lahat. Ilabas ko lahat sila sa farm. Okay. Tapos, after ng lalaki ko, pag yan yung mga breeder ko ngayon, nagkaanak yan sila ng ano na, ready to breed na rin, Oo. yung mga breeder ko, labas na rin sila. Ayun. Labas na sila. Talagang walang inbreeding. Wala yung breeding, wala akong Napakaganda po ng Ah, technique. wala. Ano. At saka dito sa area ni Sir Raylan, malinis yung area. Ah, Saka opo. elevated. Kung Elevated makikita po. nyo po, elevated. Dito po, 20 feet yan. 20 feet yan, galing doon. Kasi creek na po ito Creek, sa gilid, oo, oh. creek na po. Tapos malapit lang po tayo sa General Santos City na airport. Yan, ayun, merong aeroplano na yan dyan. Ayan. Sir Raylan, ito pa lang question din dito sa ilalim. Ano ba yung purpose, bakit elevated itong area natin sa pagkakamping? Kasi yung ano nila, yung dumi nila, may ano ito eh. Mayroong nakasabay doon na sakit. Sakit. Yung ammonia na tinatawag nila. Ammonia. Pag malanghap yun ng kambing, hindi man sila totally mamatay sila bukas. Pero parang nagkaroon sila ng cancerous na sakit. Ayun. Kalaunan mag-ano sila, mamamatay. Ayun. Yan. Yun yung ano. Kaya ito elevated, kahit na nga dito kumakain ka, dito ka matulog, wala kang malanghap. Ayun, oh. Yun yung Tamang ano. para isipin mo rin sila na kasi sa pagkakamping or sa anuman na pag-aalaga, dapat talaga ramdamin mo rin yung alaga mo. Talagang Hindi pwede na maganda yung tulugan mo sa kanila, hindi. Ayun. Kasi ito yung bumubuhay sa akin eh. Ayun. Ito yung nagabigay sa akin ng suporta. Ayun, tama. Opo. Ang galing. Ayan, sa konting idea lang po, si Sir Raylan, isang government employee po. Apo, Kaya, apo. Pag pumunta kayo dito sa area niya,
No, malapit na talaga to sa Jensen Airport. Pag pumunta ka dito, Saturday, Sunday, possible na nandito siya. Opo. Or tawag lang kayo. Oo. Tawag kayo kay Kukwan, mag-usap-usap tayo. Yun. Libre po, libre. Libre lang. Opo, kasi kasiyahan ko magbigay ng mga ano yan, mga nalalaman ko. Yun. Nalalaman ko about dito doon sa tao na willing. Ayun. Kasi kung hindi naman siya willing, bakit pa natin ano yun? Kung willing siya, pupunta siya dito kasi kakausapin ko siya ng maigi para ma-inspire siya, magkaroon siya ng ano, Oo. ng Lakas ng loob. lakas ng loob. Ayun. Kasi kalakasan na ito ng loob eh. Ayan, so, kung sa tingin nyo po na-inspired kayo, please share this video kasi kami po dito talaga. Babalik kami dito kung may mga questions kayo. Ipunin natin yung mga question nyo, comment down below at babalik tayo kay Sir Raylan. Opo. Sir Raylan, welcome ba kami dito? Opo, magkatay na tayo ng kambing. Pagbalik po namin magkatay magatay. kami. Kasi po dito naglechon siya ng Pabo. Napakasarap, galing. Ang sarap po talaga, no? Pabo. Ayan. At saka mga idol, mga totoo mga inday, thankful din kami no dahil kay Manok Tambayan no at iba pa. Ayan siya sa likod. At saka kay Pulumulok Native Chicken na si Manok Tambayan po kasi kaibigan, classmate ni Apa, Sir. classmate ko sa yan. high school. Sa classmate sa kaya po nandito kami dahil po sa kanila. So thankful po kami dahil sa kanila. Talagang napakabait ano. Sir Raylan, ano ba yung ma-advise mo sa ating mga future farmers na gustong gumaya sa'yo kasi siguradong inspired na sila, lalo na yung mga OFW, yung may Opo. mga pera, yung malalawak yung lupa Opo. na wala nakatenga. Nakatingka. Oo. Opo. Ano po yung ma-advise mo sa kanila? Unang-una po, dapat magtanong-tanong muna. Magtanong-tanong muna. Kaya gani ako, pag sinabi mo, tatawag ka sa akin, pabili dyan ng babae, pabili ng lalaki, mag-alaga ako, Oo. hindi ako nagabigay. Kasi kilala ko man yon, kaibigan ko yon. So, titingnan ko muna ang lugar mo, kung swak ba yon ang kambing doon, tapos bibigyan kita ng anong mga idea sa housing. Isa din yon, dapat ang housing mo maganda. Kasi sabi nila, pwede yan sa lupa. Pwede, pero mas mainam yung elevated siya. Elevated. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, kasi may mga makukuha silang sakit doon sa ano Ayun. nila. So ngayon, siyempre mga OFW, yung may mga pira, kasi ako nag-start ako, wala akong kapira-pira. Oo. Wala talaga akong pira. So kung may pira ka, sayang yun. Dapat studyhan mo na. O balansihin mo na ng maayos kung anong mga negosyo ang ano natin, ang ipuput up mo para lalago. Tapos with the help ng mga taong may mga idea, so yun na, magtanong-tanong muna, tapos i-try mo muna, mag-alaga ka. Kung sa tingin mo dumami, dagdagan mo. Ayun. Pero pag sinabi mo may pira ka, start ka agad ng 100 heads. Ngayon hindi ka pala marunong, tawag ka ng doktor, tawag ka ng ano-anong veterinary, tanong-tanong ka kung anong mga i-inject, kung ganito ganyan. So lugi ka na. Lugi. Pero kung napag-aralan mo na, kagaya sa akin, never ako nagpaakyat dito ng ano. Pero kung may aakyat, mas maganda. Kasi masishare niya yung knowledge na about doon sa ano nila, pinag-aralan nila. So kung ano man yung dapat i-correct sa akin, mas maganda yon. Ayun. Ito, base lang sa experience ko, Ayun. yun na napalago ko siya ng ganito. So sa kanila dapat yun din, study mo na. Kasi ako hindi ako nag-put up ng 100 hits kaagad. Yun na, papito-pito muna ako hanggang sa lumago. Yun na, nag-start na ako, pinadami ko na. Ayun. Tapos sumugal din ako. Kasi dito sa building, sumugal din ako. Kasi hindi man lang ito sabihin mo 20,000 ang building, malaki-laki din ang building. So, sugal din yun. Ngayon, magagawa pa ako ng another building kung makakita tayo ng pera, hopefully. So, sugal din yun. Kasi, ano nga kung baga, binabalansi ko pa ngayon. Kung magbinta ba ako para building nila. Ayun, yun. Kasi sayang. Or magbinta ako, yung mga lalaki lang muna lahat. Binta ko, tapos pang building nila. Ayun lang po. Ayun. Kung medyo ano kayo, feel free to visit dito. Yan. Kasi mas mainam na matingnan ninyo, mag-sharing tayo ng ideas. Yes. Kung ano yung ideas niyo, ideas ko, para buuin natin. Kung ano yung nalaman mo, nalaman ko, i-share ko rin. Tapos tingnan mo yung dito sa akin para may proof ka talaga. Ayun. Hindi lang Kwento-kwento. Kwento. Ito makikita na to nila, Sir Raylan, sigurado marami pong ma-inspired sa story Apo. mo. Dahil yan ito po yung extra income lang dahil po meron po na talagang primary na trabaho si Sir. Apo. Government.
kaway po siya. Ayan, so sana po na-inspired namin kayo ni Sir Rayland at maraming salamat po sa inyo. Mula yan dito sa Calataw, puro Calataw, Barangay Tumbler. Oo. Pinsan po. General Santos City. Maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Happy farming! Ayos. Idol.